Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin ngayong araw? Kung ganon, halina't simulan na nating magbasa, magsulat, at matuto sa Mother Tongue 2, Week 6, Quarter 1, Pagsunod sa Tagubilin. Layunin: pagkatapos ng bahaging ito, inaasahang mauunawaan mo ang kahalagahan ng maingat na pagsunod sa mga tagubilin. Sa pagsisimula ng ating aralin ay may ipapakita ako sa inyong mga larawan. Pagmasdang mabuti. Mga bata, pamilyar ba kayo sa mga larawang ito? O di kaya ay nakita niyo na ang mga ito sa iba't ibang lugar? Magaling! Ang mga larawang ito ay ilan lamang sa mga paalala o tagubilin. Mahalagang sumunod sa mga tagubilin dahil ito ang nagpapaalala sa atin kung ano ang dapat nating gawin upang hindi tayo malagay sa kapahamakan. May mga bumubuo sa ating komunidad na nagtatakda ng kani-kanilang mga tagubilin na dapat nating sundin. Simulan nating maghanap ng mga tagubilin o paalala sa paaralan kung saan mayroong silid-aklatan. Sa silid-aklatan na ito ay marami tayong makikitang mga paalala o tagubilin. Una, tignang mabuti. Kapag nakita nyo ang larawan na ito, ibig sabihin ay hindi maaaring mag-ingay. Sumunod, iwasan ang paggamit ng cellphone. Iwasan din ang magpatugtog gamit ito na magsasanhi ng ingay at makakaabala sa ibang nagbabasa. Sumunod naman ay iwasang kumain sa loob ng silid-aklatan. At panghuli, tignan ang larawang ito. Please return your library book here. Lahat ng ginagamit na libro ay dapat na ibabalik sa kung saan ito nararapat. Sumunod naman ay sa kalye o kalsada. Tignan natin ang palatandaan o babalang ito. Kapag ito ang inyong nakita, ibig sabihin, dito lamang kayo maaaring tumawid. At ang berdeng ilaw na ito, ang palatandaan na kayo ay maaari nang tumawid. Mga bata, mag-ingat palagi kapag kayo ay tatawid ng kalsada. Mayroon ding mga itinakdang alituntunin sa loob at labas ng simbahan. Karaniwang makikita ang ganitong babala sa labas ng simbahan. Ito ay upang paalalahanan ang mga motorista na huwag bumusina kapag oras ng simba. Ganon din ang cellphone. Ito naman ay upang mapanatili ang katahimikan sa loob ng simbahan. Ipinagbabawal din ang pagtakbo sa loob ng simbahan upang mapanatili ang kasagraduhan ng bahay-sambahan. Sa parke naman, ang alituntunin na itinakda dito ay ang pagbabawal sa pagpitas ng mga halaman. Ipinagbabawal din dito ang paninigarilyo dahil ang parke ay isang pampublikong lugar. At higit sa lahat, ipinagbabawal din ang pagkakalat o pagtatapon ng basura kung saan-saan. Narito naman ang alituntunin na dapat sundin sa parking area. Kapag nakakita ka ng ganitong larawan, ibig sabihin ay hindi ka maaaring mag-park sa itinakdang lugar.
Maaaring ito ay nakatalaga o nakareserba para sa taong may kapansanan. Ngayong pandemya, narito ang mga alituntunin na dapat nating sundin upang maiwasan ang pagkalat ng virus na COVID-19. Magsuot ng face mask, palaging maghugas ng kamay, at panatilihin ang social distancing. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga dapat nating malaman at sundin upang mapanatili ang ating kaligtasan. Ngayon mga bata, para sa ating unang gawain sa pagkatuto bilang isa. Unawain at isulat ang nais sabihin ng mga larawan sa ibaba. Isulat ito sa kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isulat sa kwaderno ang tama kung wasto ang sagot at X kung mali. Narito ang mga bilang. Para sa unang bilang, ikaw ba ay babae? Tama o X? Pangalawa, ikaw ay 13 taong gulang na? Tama o X? Pangatlo, ikaw ang bunso sa pamilya. Pang-apat, ikaw ay nasa ikalawang baitang na. At panglima, ikaw ay mabait at masunuring anak. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Magbigay ng angkop na tagubilin sa 3 lugar na mapipili na nasa ibaba. Una, parke. Pangalawa, palengke. Pangatlo, simbahan. Pang-apat, tawiran. Panglima, silid-aklatan. At pang-anim, palaruan. Muli, pumili lamang ng 3 lugar. At para naman sa ating panghuling gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat ang mga tagubili ng inyong ama at ina. Alin sa mga ito ang hindi mo nasunod? Ano ang ibinunga ng hindi mo pagsunod sa mga tagubiling ito? Tandaan, mahalagang sumunod sa mga tagubilin dahil ito ang nagpapaalala sa atin kung ano ang mga dapat nating gawin upang hindi tayo malagay sa kapahamakan. Mga bata, tandaang mabuti ang mga tagubilin na ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!